International Women's Day. At today, March 6, is also Employee Appreciation Day. Oo, mabuhay ang lahat ng uring manggagawa. Gawa. At Paano ba sineselebrate ang Employee Appreciation Day? tinataasan ng sahod dapat. Dapat, ano? Ano, for that day lang? Sino magtataas ng sahod natin? Oo. Ako kahit one day, okay. Paano na kung to. yung magtataas ng sahod mo ay empleyado rin? Medyo mahirap, ano? Okay. Oo, pero bakit parang walang reaksyon yung empleyado dito sa picture natin? Baka ano lang siya, kalmado lang siya. Wala. Pag walang bonus, Oh, thumbs up lang ibibigay mo sa kanya. like lang Hindi, yun. yung simpleng thank you, Oo. yung simpleng na-appreciate yung ginagawa mo ay malaking bagay na. Oo. Tsaka hindi lang siya sa self-esteem mismo ng empleyado na alam niyang may ginagawa siyang tama, ang pinakamalaking bagay din, isa sa mga pinakamalaking bagay, especially kung ikaw ay nagtatrabaho, ay alam mong tama yung ginagawa mo, may direksyon yung career mo. Hindi naman palaging pwedeng praise, ano? Siguro yung parang instant feedback lamang. Yung honest na feedback, Yes. hindi yung parang minamassage yung feelings. Oo. O kasi may mga ganyan ngayon, sabihin natin ng mga kaedad mo. Yan. Tsaka mahirap kasi hindi nakakakuha ng negative feedback. nako. For the longest time, ang akala nila ay okay na yon, wala namang mali, tapos malaman-laman mo pinag-uusapan ka na pala dito at diyan, tapos 'di ba hindi Wala nagsabi sa'yo. hindi na natatama yung trabaho. Sa mga tunay na kaibigan, kung alam ba, yung katrabaho ninyo, yung kaibigan mo talaga, sasabihin mo yung totoo sa kanya. Parang, pare, alam mo ba, pinag-uusapan ang baho raw na hininga mo. Ay, shocks. Sasabihin mo dapat yun. Oo. Pero dapat sa paraan na hindi siya ma-offend. Alam mo yung paano? Paano? Bubulong ko sa'yo mamaya. Kasi seryosong news program Oo. tayo. Yan. Oo. So at this point, we now go to our stories. Record oil price hikes are looming in the next few weeks amid rising tensions in the Middle East. And for the details, nako, Gerard de la Peña, break it to us gently. Although narinig ko na yung dagdag at masakit talaga sa banks. Kahit wala akong banks, Gerard, mga magkano in-expect natin na dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo? Nako Lord, sorry hindi ito gentle ha. At kanina merong nagkwento sa atin na industry source na later on kinonfirm din naman ng Department of Energy sa Senado. Nako ha, ito kapit po tayo ng matindi ha. As we speak, based on the trading from Monday to last night, ay 20 pesos ang pwedeng i-increase ng presyo ng diesel. At ang gasolina naman ay posibleng 10 pesos yung idagdag. Pero ito konting disclaimer lang kasi ang DOE hindi pa sila nagbibigay talaga ng announcement kasi pwede pang may mangyari na changes doon sa presyohan natin mula ngayon hanggang itong weekend. But just the same, ang magiging basehan daw talaga ng DOE sa ipapatupad na mga oil price hikes for next week ay yung lalabas tomorrow morning. So, assuming na magkaroon ng konting rollback ay iyon yung ipapatupad natin. Now, bakit ayaw din mag-announce pa ng DOE? Kasi pumayag naman daw yung karamihan, at least yung majority ng mga oil companies natin na magpatupad ng staggered oil price hike starting next week. So, yun nga lang, Lord, kung gaano karaming increments or installments itong gagawin ng oil price hikes. Hindi pa dine-reveal sa atin ng DOE at ng mga oil industry players. But yun nga, just the same, kung ano man yung assuming na 20 pesos nga ay hindi buong 20 pesos yung mararamdaman ng mga motorista kapag sila ay nagpakarga ng crudo next week. Yung, 30 pesos pala, no? Oo. Mas malaki. Pero kasi yung example kanina, GDP, di ba parang dalawa lang kung 9 na piso daw next week, tapos yung kabilang 9 na piso ay sa susunod na linggo naman. Pero okay, ano ba yung austerity measures that are they're looking to implement or are being implemented right now? Di ba pinag-uusapan yung pagbabawas ng air conditioning, yung pagbabawas ng pasok, work from home na lang ba? Ano ba yung mga yan? Alam mo, to be fair naman sa DOE, meron na palang policy in place, at least sa mga government offices, para sa pagtitipid ng kuryente, pagtitipid ng fuel.
kung mapapansin nyo doon sa ibang government offices, pag tanghali, patay yung ilaw or itinataas yung temperature ng aircon. Tapos ganoon din, meron silang marching orders dun sa mga motor pool ng mga agencies na huwag rarat-rat, huwag haharurot sa kalsada, huwag magsa-sudden brake, dapat laging pinapa-preventive maintenance yung mga sasakyan, dapat tama yung tire pressure. So may mga systems in place naman, but ang panawagan ng DOE sa mga government offices sana mas paigtingin pa itong mga measures na ito para nga mas makatipid tayo. At to be fair din sa DOE dahil sa measures na ito, kinukwento sa atin ng DOE nung 2 days ago, ang sabi nila itong mga measures na ito ay nakakatipid tayo ng 1 million liters of diesel and gasoline a year. Tapos meron ding estimates na parang sa kuryente pa lang nakakatipid daw sila ng about $500 million worth of electricity sa kanilang bill. Ganon din sa mga pribadong motorista, dapat daw ay sundin natin itong mga measures na ito para makatipid tayo sa consumption natin. Kanina meron tayong mga na-interview mga jeepney driver, ang sinasabi nila kapag sila ay nakapila, kung dati na bukas lagi yung kanilang makina, ngayon papatay muna. Tapos yung ibang mga tricycle driver, sinasabi nila, hindi na sila umiikot doon sa mga pwede nilang ikutan. Pumipila na lamang sila. Kaysa nga naman magsayang sila ng gasolina sa kakaikot, hindi rin naman daw talaga ganun karami yung mga pasahero this past few days. GDP, sabi ni Senate President Tito Soto, akala natin, meron parang at least 3 buwan na buffer stock. Ano ba to? Nakain na ba yung ano na yon, yung supply na yon? Ito kaklarify ko lang, based dun sa information na nakuha natin sa DOE, it's not really 3 months yung ating buffer stock. Ang sinasabi ng industry players, we have sufficient supply at least until middle of April. So hanggang April 15 yan. Ang minimum lang na required ang mga oil companies ay dapat 15 days. So medyo malaki yung buffer natin. Ngayon yung DOE, meron silang sinasabi na just to be sure, kasi ngayon medyo nagkakaipitan ng supply sa world market like yung China. Sinabi nila, hindi muna sila mag-export, tapos yung mga existing contract sila baka hindi na rin nila i-honor dahil nga medyo napapapraning din siguro yung China dahil sa supply. Ngayon itong DOE, through the PNOC, pinag-aaralan nila yung possibility na yung PNOC yung magpo-procure ng oil natin just to be sure. Although sabi ng private sector, kaya naman daw nila ito at soon ay sisimulan na rin nila o siguro ngayon nagsisimula na yung procurement nila para mapahaba itong supply natin, itong buffer stock natin beyond April 15. Oo, ang hirap niyan, GDP, no? So, kunyari, hindi natin narinig na posibleng 20 pesos yung idadagdag, pero ang radikal nito kasi sunod-sunod na yung taas eh. Tapos ito yung talon talaga niya. So magkakaalaman bukas kung paano yung magiging pagka-utay-utay GDP, palinaw lang. Tama yan, most likely tomorrow yan kasi bukas nga ilalabas ng DOE. Hopefully, itong in-expect natin ng oil price hikes. At yung maging sistema kung paano yung pagkakautay-utay, sana nga i-reveal na rin kaagad para makapaghanda yung mga motorista natin. Right now nga, Lourdes, dito sa kinatatayuan ko na gas station dito sa Pasay, ang kinukwento sa atin ng mga gasoline boy dito, medyo kahit matumal supposedly ngayong oras na ito, Friday ng katanghalian, hindi nauubusan ng mga nagpapagas dito at karamihan sa kanila ay nagpapa-full tank na in anticipation of higher fuel prices starting next week. Oo, baka parang sa Marks and Spencer lang yan. Yung inanunsyo at magsasarado, Tapos, kaya nagbilihan yung mga tao. Yung pala, hindi pala. Oo. Pero okay, GDP, ano yung status naman dun sa proposal? Kasi 'di ba may proposal to suspend the excise tax, pero yung unang lumabas kasi parang ang sinasabi, yan daw ay tama ba iintayin pa na dapat ay mag $80 per barrel daw? Ano bang lagay niyan ngayon? Good question. Ito lilinawin natin. Yung hinihintay na mag $80 per barrel, yan yung may kinalaman naman yan sa policy ng pagre-release ng subsidies para doon sa ating mga public transport sector. Kailangan 30 calendar days na ang average mo ay at least $80 per barrel bago ka makapag-release ng 2.5 billion pesos worth of fuel subsidies. Now, yung sa excise tax naman, ang dami nating policies, iba't iba sila. Na doon naman sa excise tax natin, medyo mabigat ito, kasi batas ito,
Hindi ito pwedeng basta-basta masuspend. So ngayon ang narinig ko na pinag-aaralan nila is to give the President emergency powers para nga isuspend muna itong excise tax on fuel. Kasi medyo malaki rin If I'm not mistaken, it's 6 pesos per liter sa diesel. That's on top of 12% VAT na ibinabayad natin. So parang ang dami-dami na nating taxes na ibinabayad kaya napakamahal din ang pump price ng fuel natin. So hopefully ay kung matutuloy nga ito sana nga ay magkaroon ng emergency powers ang Malacanang to suspend this tax. Oo. Pag may nagkaroon na ba ng computation sakali GDP kung major ba yung bawas doon sa napipintong 20 plus pesos na increment na dagdag? Sorry, pakiulit. May Kung dumang sakaling eroplano nagkaroon ng suspension ng paniningil ng excise tax, may projection ba sila kung ito'y mabababaan pa at mga magkano kaya? Wala pa ako nakitang computation kasi medyo complicated siya. Right now, kung kunyari bumili ka ng 100 pesos worth of fuel magbabayad ka ng additional 12 pesos because of VAT. Tapos kung ilang litro man 'yon, so right now ay halos siguro ang 100 pesos ay more or less 2 liters or less than 2 liters 'yan. So that's sabihin na nating 2 liters 'yan. So that's additional 12 pesos. So 124 pesos. So ang mababawas din dun sa babayaran ng isang nagpakarga ng diesel ay at least 12 pesos din. Alam natin, mas mahal na yung diesel ngayon. Oo, sobrang taas Kesa na gasolina. Nako. Of course, mangyayari ito. Come hell or high water, tuloy na sa Martes may increase. GDP. Oo, mukhang gano'n na nga kasi yung mga nakakausap nating industry insiders ngayon lang daw sila nakakita ng ganito kabilis na pag-akyat ng presyo ng ng oil natin sa global market na parang last week nasa around $60 per barrel tayo or about $70 per barrel. Ngayon daw ang mean of flat Singapore natin ay nasa $150 per barrel natin. So imagine mo, ang talon niya ay mula nasa $60 or $70, ngayon nasa $150 na siya. So mukhang hindi na talaga maiiwasan yung increase natin next week. And to top that itong ganitong projections, nagtaas din daw kasi talaga ng presyo yung shipping cost. Kasi dahil nga sinara yung Strait of Hormuz. So problema pa yung shipping natin. Okay, so pero mukhang hindi talaga siya mabawasan. Okay, so kung magtuloy-tuloy nga itong tensyon sa Middle East, ano ba yung napaproject nila? How high could local fuel prices potentially go in the coming weeks pa ulit? Kasi kanina alam ko binabanggit nila na at one point, umabot na rin hanggang 90 pesos at mas quote-unquote matindi or malala daw yung nangyayari pa ngayon. Tama. That was June 2022 nang umabot tayo ng 90. May nakuha rin tayong report sa Boracay nga umaabot pa ng 100 pesos yung kada litro ng diesel natin. Ngayon ang sinasabi ng industry players natin, hindi malayong mangyari ulit yung 90. But kung higher than that remains to be seen. Grabe. Nangihina ako, inisip ko pa lang. Okay, so maraming salamat. May tanong ka ba kay Gerard de la Peña? Nais Handa ko na ba? Pasamain pa ang damdamin Hindi, natin? tanong ko, ready na ba yung legs mo? Mukhang lahat tayo maglalakad na, papasok ng trabaho. Alright. Or EV ang EV. kasagutan. Yun nga lang, pambayad sa EV Ayun, ang problema sa natin. pa-problema. Alright. Maraming salamat ang sa ating News 5 correspondent, Gerard de la Peña. Thank you, GDP. And we're watching more stories, and here's a quick rundown. The United States and Qatar are reportedly in early talks with Ukraine about acquiring interceptor drones. That's to counter Iranian-made Shahed drones amid rising conflict in the Gulf. According to Reuters, Ukrainian President Volodymyr Zelensky confirmed that Washington requested Kyiv's help in shooting down the drones. Zelensky, however, said any deals with foreign partners will only proceed if they do not weaken Ukraine's defense against Russia. China has rejected allegations by the National Security Council about alleged Chinese espionage activities in the Philippines.
Chinese embassy spokesperson Xi Jinping said they firmly oppose and strongly deplore what he called were irresponsible remarks from certain Philippine agencies. He added that the accusations are, quote, malicious smears and an attempt to hype the so-called China threat rhetoric. Earlier, NSC Assistant Director General Cornelio Valencia told One News' Storycon that 3 Filipinos have allegedly confessed to espionage. He added that their Chinese handlers had previously visited the Philippines and are now wanted for the act. And the Philippine Statistics Authority is offering free copies of birth or marriage certificates for women this March as part of its Women's Month celebration. The PSA said women may avail of the free documents every Monday at select civil registry system outlets in Metro Manila, subject to limited slots and presentation of a valid ID. Meantime, the LRT2 will offer free rides for women on March 8, Sunday, International Women's Day. That's from 7 to 9 in the morning and 5 to 7 p.m. Back to the Middle East crisis. Dismayado ang ilang senador sa umano'y pagpapabaya ng mga ahensya ng gobyerno sa gitnang silangan. Para sa update, makakausap po natin ang ating mojo sa Senado, Merrimon Reyes. Merrimon, so ano ba to? Parang extended yung paninermon sa mga kawani ng DFA, DMW at OWA. Lord Denise, kahapon kasi ang sabi dyan ni Senator Erwin Tulfo kung maaari mag-resign daw itong mga staff o mga opisyal na hindi daw ginagampanan yung kanilang tungkulin, especially sa pag-address ng mga pangangailangan ng mga kababayan natin na nasa mga bansang apektado ng ongoing conflict sa Middle East. Pero kanina, nung na-open ulit itong issue nga na may mga OFWs daw, may mga Pinoy daw na hindi matawagan yung mga contact hotlines na supposedly 24/7 available, ang nasabi ni DFA ASEC Ezzedina Tago, kinakausap na raw nila yung kanilang personnel sa Riyadh tsaka sa Bahrain para masiguro raw na itong mga to ay nakatutok at magiging hands-on. So yung kahapon na sinasabi ni Senator Tulfo, chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, na mag-resign na so far, kanina hindi naman na-bring up. And ang sinasabi naman ni Yusek Kaunan, they'll be checking in din daw sa mga on-site operations para nga masiguro na matutugunan ang mga ito. Sa pagtinig, simula kanina na still ongoing ngayon, ibinahagi naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda na sila ay tuloy-tuloy sa pagtutok sa mga contingency protocols nila. Pagdating sa on-site assistance, yung basic needs, yung food, water, temporary shelters, medical assistance, psychosocial assistance, over 6,000 OFWs na ang kanilang na-assistance sa lahat ng mga bansang nangangailangan or mga Pilipino rather na nasa iba't ibang mga bansang nangangailangan. Sa mga matutuluyan nila, dalawa to, merong government-run shelters, pero to supplement din daw yung host country, meron ding temporary shelters na ginagawa o inilalagay ang Pilipinas, ang gobyerno natin. Ito yung mga low-level na hotels kasi delikado raw kung high-rise buildings ang kanilang patutuluyan. On repatriation, more or less 2,000 ang natanggap nilang request at laking pasasalamat ni Secretary Cacdac sa Emirates kasi 2 commercial flights na pala, isa kahapon at isa raw kaninang umaga, ang nagdala sa Pilipinas ng over 600 Filipinos. Sa mga ito, 70 ang OFWs. More or less, meron na raw sila nakitang 5 countries na tinitingnan nilang magsisimula na ang repatriation efforts. Sabi ni Secretary Cacdac, natukoy na raw nila yung mga safe land border crossings, yung kanilang destination points, temporary shelter points or meeting points, exit points, relocation points. Though hindi niya inisa-isa talaga for security purposes, pero ang sabi niya, Egypt is one of them. Kaya doon nila ngayon tinitignan, especially na kung limited or closed off ang airspaces, yung magagawa pa nilang efforts para masiguro ang mga ito. On the reintegration, yung mga Pilipinong babalik sa Pilipinas, nakaredy na rin daw lahat ng mga institusyon, partner institutions para sa KKK, Kaalaman, Kalinga at Kabuhayan. Sa Kaalaman, may nakaredy na raw na financial literacy education, VOCTEC, scholarships, TESDA, alternative learnings. For Kalinga, psychosocial and mental or medical interventions ng DOH, ng DSWD, social security benefits, pati ang for housing concerns. And sa Kabuhayan, may mga nakaredy na rin daw na assistance on livelihood grants, entrepreneurship grants, employment, pati sa mga loans. Lord Denise. Oo. May sinabi ba
Sige, ikaw muna, partner. Hindi, ako curious lang ako, Merrimon, kasi I heard na meron daw mga additional airlines na nagdagdag pa ulit ng flight. So, gano'n yan mas mapapabilis pa siguro yung repatriation ng mga kapatid natin, mga kababayan natin nandyan sa Middle East. Denise, yan nga sabi ni Sec Kakdak. So far kasi yung 2,000 still counting pa raw. Kaya maaaring may mga dumating pang requests from countries in the Middle East. Ang ginagawa nila dito, ina-assess kasi nila yung risks kung may mga lugar daw na kailangan i-prioritize na ilikas na yung mga Pilipino via land transportation or kung may makita na silang air transpo na maaaring gawin, yun yung uunahin nila. So it's not a first come first serve basis unless meron lang the repatriation request na nagkapareho lang ng situation, ng time, ng venue, i-consolidate daw nila ang mga ito, but still, ang number one priority nila ay yung risks kung kailangan na ba talagang ilikas ang mga ito. At doon naman sinabi ni Secretary Kakdak na-identify na raw nila ngayon yung mga safe spots dito sa mga bansa, and they're also trying to reach out. Kumbaga papalibutan nila yung mga lugar na to from local authorities para nga masiguro na may ma-reach outan itong mga Pilipino abroad. Alright. Ano raw yung mga... alam ko si Senator Win Gatchalian ay tutol siya doon sa pagsuspinde ng excise tax kasi parang ang laki daw talaga ng epekto sa ating yung pondo. Pero Oo, Lord, 30 billion pesos per month or 300 billion pesos per year kung sakali raw natatanggalin itong excise tax. Plus, ang makikinabang daw dito yung maraming pagmamayari na sasakyan. Ang sabi dito ni Senator Gatchalian, kung maaari, maganda daw gawin ay itap na yung contingency fund ng Pangulo, so kahit daw around 3 billion pesos para makapaglabas na ng fuel subsidies. And lalong naging concerning na yung usapin na to ng fuel kasi kanina, ang nasabi naman ni from the DOE sa Oil Management Bureau na si Director Rino Abad, sa nakikita niya projection, though they are still waiting daw sa implementation ng oil companies, pagdating sa diesel by next week, around 80 pesos nga pwedeng pumatak ang presyo kada litro, for gasoline, 64 pesos. Dito nga napaliwanag ni Director Abad na for example, sa diesel, yung umabot yung presyo, nakita natin kasi yung computation na ginawa dito, yung naging increase niya is... ang naging concern pa nga raw dito pagdating kung sakaling mahihinto yung supply from the Middle East, saan daw ba tayo pwedeng kumuha pa? Sa Asian countries, ang sabi ni Director Abad, parang sa Brunei na lang daw kasi ang Indonesia at Malaysia ay net importers na lamang. So isang kailangan pa i-consider kung sa US daw ba, sa Russia, sa Canada, sa Latin America or Africa, pero if it's gonna suffice or be enough sa pangangailangan ng bansa natin. Ang computation dito, for example, sa diesel, nag-increase daw ng $36 per barrel ang diesel. Ang equivalent nito, 17 to 18 pesos. Ang naging computation kasi nitong epekto daw around, pagka per dollar na increase, 0.40 centavos to 0.50 centavos. So kapag ka-times yung 36 to 0.5, sabihin natin 0.5, so that's 18 pesos. So kung ang current pump price ng diesel is 61 pesos, 61 plus 8 pesos or di pwede siyang umabot ng 18 rather, pwede siyang umabot ng 80 pesos. For gasoline, ang nasabi ni Director Abad, ang increase daw per barrel is $16.3. So, kung ita-times natin to ulit dun sa 0.5, so that's around 8 pesos. So, kung ngayon ang presyo is merong 58 pesos, merong 59 pesos plus 8 pesos, doon maaaring pumatak yung increase by next week. Ang sabi nga ni Director Abad, iba raw kasi yung current situation ngayon, pero they are hoping na gawing staggered or hindi biglaan yung pag-increase ng presyo ng mga produktong petrolyo. Utay-utay ang tawag dyan. Alright, may tanong ka ba sa ating Mojo na si Merrimon Reyes? Very quickly lang, Merrimon, bakit ang agang nasita ni Secretary Lazaro kanina? At paki-explain nga dahil parang nasa official visit naman siya sa New York, tama ba? Oo, Denise, nung sa pagsisimula ng pagdinig, itong sina Senator Kiko Pangilinan and even Senator Rodante Marcoleta, hiningi nila yung explanation from the DFA on record bakit wala daw si Secretary Tess Lazaro. Ang paliwanag dito ni Asec Tago, on official travel, itong si Secretary Lazaro na nasa currently in New York
para raw sa campaign ng pangangandidato raw ng Pilipinas sa United Nations Security Council. So, nagbinigyan naman daw ng info itong si Senator Erwin Tulfo ni Secretary Lazaro na she'll be absent for this day kasi siya rin daw yung magsisilbing advance party ni Pangulong Bongbong Marcos for the UN Security Council. Ang paliwanag din dito ng DFA, tinanong kasi ni Senator Marcoleta, ano ba yung kumbaga kahalagahan, bakit kailangan doon, ano ba itong pangangandidatong ginagawa ng Pilipinas. Ang sabi naman ng DFA, kung sakali makuha yung membership na to, though temporary siya, 2 years daw kung sakali, magkakaroon daw ng leverage ang Pilipinas sa pagpapaliwanag ng interest nito sa UN, yung posisyon daw nito sa West Philippine Sea, and other issues na maaaring matalakay sa UN. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, yung UN Security Council membership, equally important daw siya sa issue ngayon ng Middle East, pero maganda raw talakay na yon for another day and time. Kaya doon na nag-proceed ang pagdinig for this day. Kasi humahaba pa nung tinatanong pa ni Yes. Senator Marcoleta, ba't ano ba importansya nun? May mga permanent members, ito temporary lang. Muntik pang humaba, ano? Kasi nga raw, malalaking mga bansa raw to, permanent members. So, ano raw bang makukuha ng Pilipinas kung sakaling makuha yung temporary membership to the UN Security Council? Oo, medyo, kumbaga sa salitang kanto medyo mataas ang ambisyon natin. Parang ganun, ano? Alright. So, maraming salamat sa ating update at sana pwede tayong makisaksak dyan sa may yung charging stations sa sila. Ang ating Mojo, Mary Mon Reyes, reporting to us live from the Senate. Hinga muna tayo ng konti habang ina-absorb natin yung 20 Grabe, pesos no? plus na dagdag 25 pesos sa bigas, naging 20. Anyway, marami pa kaming kwento sa inyo. Tulad po ng susunod niyong mapapanood, US headlines from the Associated Press at magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. Trump announced that Japanese Prime Minister Sanae Takaichi would be visiting the White House on March 19th. The U.S. president endorsed Takaichi as Japan is having a legislative election on Sunday, February 8th. New York City Mayor Zoran Mamdani on Thursday endorsed Governor Kathy Hochul for re-election. The governor supported Mamdani for mayor, lending him some establishment credibility during his campaign. The price of Bitcoin continued its months-long slide Thursday, falling another 11% to $67,000, its lowest in 15 months. The original cryptocurrency, pitched as digital gold, has lost 46% of its value since October 6th. Investigators believe the missing mother of Today Show host Savannah Guthrie is still out there, but they have not identified any suspects, a sheriff in Arizona said Thursday. Pima County Sheriff Chris Nanos also said DNA tests showed blood found on Nancy Guthrie's porch came back a match to her. And this is still Afternoon Delight on One News. Lourdes Vera po ang inyong lingkod. Ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon po muli. Right on to the news. The Sandigan Bayan proceeds with pre-trial against former Senator Bong Revilla and his co-accused. And for details, bring in our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, so far, may usapan na ba tungkol sa bail? At nabalitaan mo ba kung magkano dadagdag sa presyo ng gasolina? Naku Lord, sa usapang presyo ng gasolina, masakit sa ulo yan, no? Pero at least kanina ang nasaksihan natin ay yung unang araw nga no, ng pre-trial dito sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla na hawak nga ng 3rd Division ng Sandigan Bayan kaugnay sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan na nakakahalaga ng 92.8 million pesos. Pasado alas 7 ng umaga kanina, dumating ito si Revilla kasama yung mga kapwa-akusado nito na mga dating opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office kung saan nga Lord at Denise no ay plinansya na yung magiging 30-day trial days no para nga sa bail hearing ni Revilla pero 10 araw lang doon yung talagang nasa loob sila ng korte no kung saan dito titimbangin ng mga hukom yung lakas ng ebidensya ng prosekusyon para tukuyin kung dapat nga bang pagbigyan o hindi yung petisyon nito ni Revilla at ng mga kapwa-akusado nito para sa kanilang pansamantalang kalayaan kung saan nga ay ipepresenta ng prosekusyon yung 2
20 mga testigo nito. Kasama dyan, sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Bulacan First District Engineering Official Henry Alcantara, maging si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction, pati yung ilang mga record administrators at accounting officer ng nagproseso daw ng paglabas ng pondo ng DPWH sa district at central office, no? At kanina nakita natin na present dito yung kanilang mga legal counsel. Medyo nag-isa nga actually, Lord, no, yung prosecution, kasi ayon kay Associate Justice Moreno rather, Ronald tama si Associate Justice Ronald Moreno kanina ay parang binigyan daw ng sapat na panahon nga yung prosekusyon para ilista yung mga witness na ipepresenta nito, no? Pero hindi nila binigay yan agad-agad kanina. Ayon sa prosekusyon ay kailangan pa nila makipag-ugnayan sa mga personalidad na ito para nga masigurado na hindi magkakaroon ng conflict sa kanilang mga schedule. Pero outside ng bail hearing, Lord, no, ay may 56 na witnesses yung prosecution na ihaharap nga para sa paggulong ng kaso nito na malversation at gayon din sa graft case na kinaharap ni Revilla sa Sandigan Bayan. Okay, our list 56 witnesses for the trial, pero dun daw sa bail hearing 20 witnesses na mismo, no? Pero tama Yes. ba they are obliged? They really have to give the list right away to observe transparency, 'di ba? Hanggang kailan nila pwede ibigay ang listahan na 'yan? Actually, Denise, nabalitaan natin na yung sa graft case, no, kung saan nakakasan na rin, no, sa April 7 yung trial nito ni Revilla, ay doon hindi binigay specifically kung sino-sino ngayong haharap on whichever day, no. Pero itong sa bail hearing na 20 yung mga witnesses na haharap, merong 1 week na hiningi yung prosecution para makipag-ugnayan dito sa mga witnesses na ito at kumpirmahin kung anong araw sila mismo darating, kasi magi-start yan ng April 6, 7, and then walang 9 kasi araw ng kagitingan, and then 10, 17 hanggang 24 yun, no? So sa mga araw na yun, bibigyan nga, no, ng timbang kung meron nga bang parang malakas na laban yung mga ebidensya na ipepresenta ng prosekusyon para nga masuri kung may talagang chance ba na ma-convict nga itong si Revilla. Pero giit ng hukom kanina, Denise, no, hindi pa ito yung trial proper, hindi pa ito yung mismong talagang back-to-back challenges ng prosekusyon at defense sa mga alegasyon, no. Pero magkakaroon ng pagkakataon yung defense team na i-cross-examine yung mga witness na haharap dito nga sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kumbaga yung motion, di ba? Buhay pa rin ba yon yung motion ng panig nila Revilla na magpalipat daw ng piitan, tama ba? Buhay pa rin ba yon? Wala na tayong narinig na update dun, Lord, sa paglipat ng piitan, pero yung ruling nga ng Sandigan Bayan ay hindi doon. Sapat daw yung facility ng Quezon City Jail na manatili sina Revilla doon at yung mga kapwa-akusado, at kanina doon pa rin sila nakasakay, nakasuot pa din ng dilaw na BJMP uniform ang mga ito, pati nga yung mga nasa Women's Correctional or unit, no, nandun din. Itong existing na petition na lamang, Lord, na at least, no, buhay na buhay pa sa Sandigan Bayan ay itong petition for bail nga, no. Itong malversation case kasi ay technically, no, non-bailable case ito at reclusion perpetua yung pwedeng maging parusa sa kanila, pero kasi karapatan pa din ni Revilla na maghain ng petisyon para nga sa kanilang pansamantalang paglaya. Alright. May mga supporters pa rin ba dyan na nananawagan sa labas o nanawagan kanina? May mga dalang mga placards at kung ano-ano pa. Kaparehas pa rin na sitwasyon, Lord. Meron pa ding mga supporter, bit-bit nila yung kanilang mga placards, at alam mo, nakita natin yung ilan doon, kaparehas na mga muka noong last time na nandito din si Senador Bong Revilla, kung saan paulit-ulit pa rin nilang isinisigaw na inosente nga ang dating senador, at ay ginikit nila na hindi daw dapat naging state witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil ito raw yung mastermind nitong flood control scam na ito, no? At naniniwala daw yung kanilang mga kababayan sa Cavite na inosente ito, at aabangan natin kung sa susunod pa nga ba na mga paglilitis, papagdinig kay Revilla ay nandito pa rin sila para ipaabot ang kanilang suporta. Lord. Mag-chant dapat sila ng bring him home to Cavite. Maraming salamat sa iyong ulat
ang ating mojo, si Arles de los Santos. And right now, we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, oil companies will manage a sudden spike in pump price hikes next week and have agreed to staggered increases. There's still no figure as to how much the adjustments will be, but motorists are advised to brace for steep movements. On Business World, industry groups are opposed to a blanket 4-day work week. The measure is being considered as another way to save on energy and power amid the still raging Middle East crisis. This early, businesses are warning of productivity losses and delivery disruptions, especially in manufacturing. BPO worker groups also worry that compressing the work week could lead to longer work hours and burnout. Now, for more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And in other news, House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair Zia Lontong Adyong says plenary debates for the anti-political dynasty bill will commence next week. For the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Go ahead, Amy. Good afternoon, Lord Denise. Magsisimula na nga next week no, sa plenary sessions dito sa House of Representatives ang debates para nga dun sa ipinasang anti-political dynasty bill. Dahil kung maalala natin, noong Tuesday, March 3 or 4, if I'm not mistaken, no, ay pinasa na ng House Electoral and Suffrage and Electoral Reforms Committee yung second degree of consanguinity and affinity para nga sa anti-political dynasty. Ang concept kasi nitong naipasa nila no, sa national level, isa lang ang pwedeng tumakbo para nga maiwasan no, yung concentration of power. Pero nagiging problema din kasi dito sa naipasa nga ng komite ay yung sa local level naman dahil hindi ipinagbabawal na yung pagsabay ng pag-hold ng possession ng sa provincial pati na rin doon sa municipality. So technically, kunwari governor ay pwede pa rin naman na mag-hold ng possession kahit mayor yung kapatid nito. So yun yung mga pag-uusapan pa at pagdedebatihan at aantabayanan nga natin kung ano pa yung mangyayari at mapapag-usapan no, ng ilang mga kongresista dahil may narinig na rin tayong ilan, no, katulad na nga ni Congressman Egay Eriza na nag-withdraw ng kanyang suporta dito sa anti-political dynasty bill na ipinasa nga ng komite dahil na nga sinasabi niya na watered down version nga raw ito. So titingnan pa natin kung may mga arguments pa ba yung ibang mga kongresista dito dahil napagbotohan na nga rin at nasabi na rin naman ni Chair Adyong no, na marami nang nag-back up at nagbigay ng suporta dito mismo sa naipasang bill ng House Suffrage and Electoral Reforms Committee. Sino-sino pa ang ibang mga miyembro ng komite, Amy? May makikita natin dyan no, sila Lord and Suwan na nakasama din natin no, sa iba't ibang public consultations around. At meron din dyan marami-rami no, yung napansin din natin nakasama sa minority block talaga. Kasama na dyan yung Makabayan Block Representatives, sila Representative Sara Ilago, sila Representative Antonio Tino na ACT Teachers Party List. Lahat sila ay may kanya-kanyang panig din no, at yung ilan nga dito sa mga kongresistang kasali sa committee for anti-political dynasty no ay nag-a-appeal for a stronger political dynasty bill. Pero dun sa 24 versions kasi parang nearly 60% din na natanggap ng committee. Nasa second degree of consanguinity lang din naman yung na-propose na bill. So yun na din talaga nasabi din naman ni Chair Adyong no, na kinailangan balansehin yung mga nakuha doon sa public consultations, maging yung recommendations nga doon sa bills na naipasa at yung panig na rin no, ng Commission on Elections na nagkaroon din ng hearing dito sa Kamara kamakailan lang. Meron ba silang imbitahan o yung sapat na yung mga input na nakuha nila doon sa kanilang kumbaga yung roadshow na showcase na nakipag-usap sa mga iba-ibang mga tao? Dahil nga ipapasa na ito sa plenary no, for the second reading, technically yung mga lawmakers na lang din talaga yung makikita natin na mag-uusap at tatalakayin nga itong anti-political dynasty bill. Pero technically doon kasi dun sa bill din na ipakita sa atin, no, though hindi pa kasi finalized at hindi pa numbered talaga yung bill na ipakita sa atin na sa end nga ng anti-political dynasty bill,
Wala pa kasi doon yung sa mga kaso naman ng party list. So inaasahan din natin na magkakaroon ng separate hearings din yung House Suffrage and Electoral Reforms Committee. Pagdating naman sa usapin nga nung pagiging kinatawan naman ng party list representatives kung ano nga bang magiging statement dyan at kung ano magiging desisyon ng Kamara pagdating naman dun sa pag-hold ng position at para nga din maiwasan yung concentration of power pagdating naman dito sa mga sa pwesto or sa pagiging official dito mismo sa lower chamber. So yan din yung antabayanan pa natin, i-look forward natin na mapapag-usapan din ng komite. Pero yun nga, so far, sa plenary debates kasi nitong second degree or dito sa degree of consanguinity and affinity, technically mga lawmakers na lang talaga ang mag-uusap dyan para nga magkaroon na sila ng final version at technically para din mabigyan na ng definition yung sinasabi nilang nakapaloob sa Constitution na para nga dito sa anti-political dynasty. May mga kongresista na galing sa progresibong mga sektor, ano, na nagsabi na wala ring epekto yan, yung bill na yan. At in fact, yung isang grupo rin, nag-withdraw na sila, isang block, ano. May iba ba na magbo-boycott? Pwede ba mag-boycott pag gano'n? Well, technically, wala pa tayong naririnig no kung may magbo-boycott. Pero dahil nga open naman no for plenary, for debates, ito nga naipasa ng committee, syempre doon na siguro most likely din makikita natin na magpahayag nga ng kanilang statements yung iba't ibang mga kongresista na against naman dito. Sinabi na rin naman ni Representative Adyong na in-expect niya naman daw na magkakaroon nga ng critics yung ipapasa nilang bill, pero for his end din, nakita niya na rin naman daw na may suporta ding binibigay yung ilang mga kongresista dito nga sa naipasa nilang bill tungkol sa anti-political dynasty. Okay, Amy, maiba ako ng konti. Ang nagbigay ng pahayag itong si Congressman Adyong tungkol dun sa reports na nagkaroon daw ng banta sa buhay yung ang alleged bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. And ano ba, may iniimbestigahan na ba sila about dun sa source nitong bantang to? Kung maalala din natin, may final na complaint against Ramil Madriaga din na technically kinikita kasi very critical itong ang testimony ni Ramil Madriaga doon sa ipinasa naman ng House Justice Committee na third and fourth impeachment complaints na technically ay up na rin para nga doon sa hinihintay na lang nila yung response din ni Vice President Sara Duterte kung magbibigay nga siya ng kanyang tugon o panig tungkol nga dito sa mga reklamong ipinasa sa Kamara. Technically, sinabi naman ni Representative Zia Alonto Adyong na sisiguraduhin nila na safe itong si Madriaga, lalo na kung magbibigay pa ng testimony at dahil nga napaka-importante at napakahalaga nung kanyang naipahiwatig doon nga sa mga naipasang reklamo dahil yun yung parang latest case or latest allegation doon sa mga reklamo doon sa mga nakapaloob na recital of facts sa reklamo. Technically, sisiguraduhin naman daw nila na ligtas itong si Madriaga at syempre under the provision na din talaga ng lower chamber para nga wala ng pagbabanta dahil may mga reports din tayo natanggap na binibigyan ng threats, hindi lang threats, pati parang pera, para nga daw manahimik na ito si Ramil Madriaga at hindi na magsalita against the Vice President. Thank you very much. Again, that was our mobile journalist, Amy Atienza. And this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break and we will be right back. And you are still watching the show Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our delight of the week, inihaw pa din po ang theme natin. Meron tayo ngayong inihaw na bangus. Oo. Nakaka-happy. Eksaktong-eksakto yung ihaw na theme, ano? Pwede natin ituloy next week. Para Oo nga eh. Tsaka parang walang miss, pag inihaw. Correct. Kailangan mo lang pamaypay, posporo, uling, at maraming pasensya. Teka, tikman natin. Oo nga, ang hirap pa naman mag-ihaw. Kita mo, krisis na talaga, oh. Dati, tig-isa tayong bangus. Oo nga, ngayon Ayun. hati na lang tayo. Hati na lang. Sige Ganun nga. talaga, mahirap ang buhay. Kailangan Anong inuuna mo? magtipid. Teka, double check mo. Boneless naman siguro yan, ano? Siguro, sana naman, at napakahirap naman kumain ng bangus Ay. na hindi boneless. Salted egg na ano. Ay, meron akong salted egg sa bahay. Napaka-arte. Kung dadagdagan mo pa, ano na yan? Salted egg with bangus. Tikman nga natin ito. Ang masarap na bangus,
Pag maganda yung pagkakatimpla at pagsariwa. Ang sarap, hindi masyado maalat. Minsan kasi sobrang alat, takaw kanin masyado. Mula sa hindi masyadong matamis, Oh. Masarap. hindi masyadong maalat. Siyempre, hindi din maganda sa katawan na masyado madaming salt, di ba? Susunod yan eh. Sabi ng tita Denise nyo. Iho, parang hindi masyadong maganda yung ano mo, kasuotan mo. Ayun. Alright, here na. Sige nga. Sige, okay. Daanan natin ang mga storya natin on social media. Panasa ko yung chat. First up, on the Philippine Star, QC Congressman Bong Suntay's wife, Sheila Guevara, apologizes to actress Ann Curtis. Part of Sheila's statement reads, I want to be unequivocally clear. My children and I do not agree with and we do not condone the analogy made by Bong. The news circulating that I laughed and therefore approved of what was said is false, and I will not allow that narrative to stand unchallenged. To Ann Curtis and her family, I am deeply sorry. No woman should ever be spoken about that way, and understand if words alone feel insufficient, please know that my heart goes out to you and I stand with you. Itong si Congressman ay may-ari ng isang gasoline business. Hindi natin babanggitin pero clue, malinis daw yung may malinis sa pangalan niya. Gets mo na? Oo, syempre. Para hindi nila malaman na clean fuel yung binabanggit natin. Baka kasi ba mag-boycott, mga ganyan. Wag. Oo. May mga empleyado doon pati yung taxi service niya. Hindi advanced, pero basic lang. Yun. Sige, ayan na nga yung apology. Basahin nyo na lang po Pero yung si buo Mrs. niyang... dapat din ay may para pagtanda, di ba? Yung isang pagbabanta na analogy din na ginawa ni dati na pag umuwi ng gabi na. Oo. Opo. Yung sinabi ni Mas Congressman. malala pa to sa pag-uwi sa gabi kasi parang nadamay pa yung pamilya. Oh, actually, meron isang part dun sa sinabi ni Sheila Guevara is, my children are children. So sana hindi daw sila madamay, then they're not public personalities. At yun nga, ilabas daw sila sa usapan na ito sana. Oo. Pero alam mo naman social media, di ba? Grabe. Okay, sige. Susunod natin pag-uusapan muna on One News. One headline reads, DTI enforces Flexi Work Scheme, business groups open. Marami namang open dito, especially if your business can afford to do that work from home setup. Kaya nga lang, katulad ng binanggit natin kanina, when it comes to manufacturing or yung mga nasa BPO, medyo hindi pa buo ang kanilang desisyon, ang kanilang loob. Kasi nga baka magpatong-patong at yung burden mapunta nga doon masyado sa mga empleyado na ma-burnout naman din kagad. Correct. Marami namang paraan para makatipid, ano? Minsan may kinalaman yan sa simpleng pagpatay. Ano ba yung mga Ito, tip ang pinakamalakas kumonsumo ng kuryente is anything that heats up. So, pa yung mga oven toaster, ganyan. Maliit lang yun, pero nako, mabanat yun. Hindi, pero kung sa ngayon po na kailangan natin magtipid-tipid, kunyari, nakita nyo naman may araw pa sa labas, pwede nyo naman buksan na lang muna ang mga bintana, wag muna mag-aircon, padaluyin ng hangin sa loob ng bahay. It's better also kasi for the ventilation of your homes. Pero diba? teka muna. Bago natin gawin yan, dapat yung pamahalaan, mga kawani ng gobyerno, sila mismo ang manguna para magpakita ng halimbawa. That's true, oo, that's true. Pero, yun na nga, alam Pwede mo yan, naman, halimbawa. minsan, ang hirap ng umasa, so gawa-gawa ng kanya-kanyang paraan. Halimbawa, yung mga private jets na yan, mga private plane. Kailangan ba talagang sumakay sa private plane? Sa pupuntahan mo, kung ribbon cutting lang yan. Diba? Kailangan mo bang pumunta sa ibang bansa? Unless may susunduin ka mga kababayan na OFW, Ayun. hindi naman. Baka kung saan pa tayo mapunta. Okay, on... Baka sabihin, parang sabi ng nanay ko dati, pag nakikita niya na medyo waldas ka sa kuryente. Ano ka, may-ari ng Meralco? Ay, parang classic line yan, May kilala Sa'yo ko. may linya. Ang mother ko noon, pagpasok, papatayin na lang. Papatay niya yung ilaw, tapos laging bukas ang mga ilaw, laging bukas ang ganito. Hindi niya na iuutos, siya na ang gagawa.
Hi, Ma. Okay, on Celestial Insights on Facebook, the beautiful sequence of full moons this year. Ba, So iba-iba yung pagkatapos ng kulay. blood moon, ang ganda rin, yung kagabi maganda. Pink. Pink moon sa April 2. Tama ba yung nakikita kong Pink moon. date? Oo. Ay, pink moon. And then May 1 is a flower moon. Parang medyo yellowish, yellow-orange. Ang dami. May blue moon pa. Uy! Strawberry moon. Ngayon lang ako nakadinig nun. Marami ng klaseng moon ngayon eh. Oo. May matcha moon pa yata eh. Strawberry. Meron pang hunter's moon, beaver moon. Okay, buck moon. Ba? May blue moon baka mo? Meron. Blue moon will be on May 31st. Once in a? Okay. Hindi. Oh, so sa mga unscientific mag-isip at naniniwala na may kinalaman ang lunar phases sa mga nangyayari ngayon sa planeta natin, ang sagot dyan ay Naku, may ads na naman. yan talaga. Sige. Sige, wait lang. Sorry, what were you saying about Mag-banter ka muna habang tinitingnan ko yung YouTube ko. Na premium. Na premium na walang ads. Sige. Makabili na nga ng ano. Sige na nga. Okay, batiin natin lahat na nanonood na Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Thank you po for joining us all week. Una-una, Marion Laja. Kamusta ang presyo ng gas nyo? Sabi ni John Ek, haha, hindi yung gasoline station. Pangit kasi doon. May mga cryptic message kayo dyan sa mga inihaw na delight of the day ninyo, ha? Hehe, ilang days ang inihaw. Hindi, May theme lang kasi. kami. May theme po every week. Ba, magulo yung second degree of consanguinity and affinity na yan. Bakit sobrang babaw dapat hanggang fourth degree? Hindi lang yun. Ang malupit dyan, yung pwede sa iba-ibang lugar. Diba? May gumagawa na nun eh. Clue, taga-tagig sila. Johnson Delices, magdasal na tayo pag tumaas ang husto ang presyo ng diesel at gas matindi. Chain reaction na yan. Diyos ko, Lord! Johnson Totoo yan. Yes. Magdasal, yun pala yun. Magdasal na tayo. Sweet Revenge. Sabi niya, Siya yung kanina. bakit daw may coat si Bong? Mainit na daw. See? Bakit daw may coat? Sabi, bakit may coat si Bong? Ang init na nga. Ano ka ba? Action star, siyempre. diba? Lahat ng action star dapat naka-jacket. Kahit mainit. Alam mo, ito si Rodel Alcantara, ha? Sabi sa akin, 189 lang, ma'am, ang YouTube Premium. Sorry naman. Diba? Diba? Alam niyo po, lahat ng subscription, kahit akala niyong mura, kung buwan-buwan ay nagpapatong-patong, mahal din. Piliin ng mabuti. Kailangan natin magtipid ngayon, di ba? Oh. Sige, so antayin na lang natin na habang nag-aabang ka ng report na mahalagang mahalaga, biglang may sasayaw at lalabas sa gitna ng pinapanood mo. Tanggapin na lang natin. Hindi, syempre pag mga ganun panahon na, ikakaskas na natin yan. Oo. Kaya, mga kapatid, ano, ito, halimbawa, ang magagawa, hikayatin ng gobyerno na pwede naman pala magbigay, di ba, ng mga libreng rides. At least siguro magbigay ng mga oras sa isang araw or mga araw sa isang linggo na libre. Oo, kasi malaking dagok yan lahat ng mga kababayan natin nagbo-budget, di ba? Syempre, kung pataas ng pataas, hindi naman tumataas ang sweldo. Lalong may hirapan ng lahat. Pangalawa, okay, payagan ninyo na yung pesting, ano na yan, yung busway na yan, wala. Kasi mas malakas kumain ng gasolina yung traffic. Actually. Diba? Makita mo doon, yung isang lane. Anong gagawin natin doon sa lane na yun? Titinginan na lang tayo. At ang ganda ng lane, walang dumadaan. Pag-isipan yan, common sense lang po. At Ano pa mga suggestion mo? peace on earth na lang sana at sana ay ito yung tinatawag na Pandora's box na nabuksan. Okay. Sige, mag-ingat po tayong lahat. Iran! Pati si Pete Hegseth, di ba? Narinig mo description, ya? Kick them and kick them while they're down. Iba talaga ang mentality doon. Paglasenggo yung Secretary of War mo. Okay, that will have to do it for us this week. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Okay, hanggang Lunes ulit, magkita-kita tayo. 2:00 punto ang sarap ng ulam ko. First meal of the day po. Lourdes Vera, kapatid. We are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon. Happy weekend. Salamat, Jesus, at Biyernes ulit. Salamat po.